Paano nga ba maghahabol sa iyo ang isang lalaki gamit ang no contact rule? So paano ba mas magiging effective na ang isang lalaki ay mangyayari na maghabol sa iyo once na ginawa mo yung no contact rule? Narito mga kamamay ang ilang mga bagay at tips na kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki naman ang makaramdam ng pangangailangan sa iyo, ng pagkahabol sa iyo once na ginamit mo ang no contact rule. Alam niyo mga kamamay, ang dami ng sumubok ng no contact rule pero hindi ko sinisigurado na lahat magiging maayos. Pero masasabi ko sa inyo, napakarami ng natulungan nito. 90% ng gumawa nito is natulungan. Pero hindi ko sinasabi na 100%. Ngunit kung magagawa mo yung mga bagay na sasabihin ko sa iyo ngayon, possible, isa ka sa 90% ng mga kababaihan ng gumawa nito na magtatagumpay. Kaya ngayon sa video ito mga kamamay, sinasabi ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung mga bagay na kailangan nyong gawin upang maghabol ang isang lalaki sa iyo oras na gamitin mo ang no contact rule. Kaya mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin. Kung napindot na yung subscribe button, yung like at nakapag-comment ka dito, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga epektibong dapat mong gawin upang maghabol sa iyo ang isang lalaki oras na ginawa mo or gagawin mo pa lang ang no contact rule? So number 1, tumahimik at huwag makipagtalo sa pag-aaway sabay no contact rule. Yes mga kamamay, kung sa tingin ninyo, lagi na lang kayong nag-aaway, wala ka namang ginagawang mali, wala ka namang ginagawang kasalanan sa kanya, pero laging siya ang nagbubukas ng usapan o usapin para magkaroon ng away, ng tampuhan. Pag ganyan palagi ng ganyan, ulit na lang ng ulit, lagi mo siyang inuunawa, lagi mo siyang iniintindi, pero laging siya yung nagsisimula ng away lalo't alam mo na wala ka namang ginagawang mali. Kapag ganyan mga kamamay, huwag ka nang makipagtalo. Tumahimik ka na lang muna, sabay mag-no contact rule. Yung tipong wala kang sasabihin sa kanya at wala siyang maririnig sa'yo, sabay mag-no contact rule ka sa kanya. Wala ka ng paramdam, wala ka ng message or text, wala ka ng update, wala ka ng tawag. Lahat, wag mo nang gagawin sa kanya. Hindi ka na magiging concern sa kanya. Yung dati, tinatanong mo pa siya, kumain ka na ba, kamusta ka na ba, yung araw mo, at parang parang wala lang sa iyo after ng away ninyo yung mga nangyari. Ibig sabihin, ikaw na lang talaga yung nagpapakumbaba. Pilit mo siyang iniintindi. Alam mo yung tipong ganun, yung after yung mag-away, ikaw pa rin yung mangangamusta. Ikaw pa rin yung susuyo sa kanya. Ikaw pa rin yung magbababa ng loob sa kanya. Di ba? Alam yung mali pero ginagawa nyo dahil sa mahal ninyo. Pero alam nyo bang mali yon? Hindi nyo yun dapat gawin at hindi kayo kailanman irerespeto ng isang lalaki kapag pinagpatuloy nyo yung ganong klase ng setup ng inyong relasyon. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na ikaw ang habulin, kung gusto mong makita ng isang lalaki ang halaga mo sa buhay niya, tumahimik ka na lang muna, huwag magparamdam, sabay no contact rule sa kanya. Lilipas ang ilang linggo, ilang buwan, siguro sa unang mga araw, hindi kanya papansinin, hindi kanya i-message. Natural yon at normal mga kamamay sapagkat nasa kanya pa rin yung tinatawag na pride at ego na pinanghahawakan niya pero hindi magtatagal. Pababa ng pababa yung ego at pride sa kanyang sarili hanggang sa makita niya at malaman, hanggang sa matagpuan ng kanyang sarili na nag-iisa na lang siya. Wala na yung isang taong ikaw na handang umintindi, handang mahalin, handang magsakripisyo para sa kanya. Pero tandaan nyo, lahat ng timba, kahit patak-patak lang ng tubig, darating ang panahon, mapupuno rin ito. At yun yung nangyayari sa iyo ngayon. Pag napuno ka na sa mga paulit-ulit na away, tampuhan, may iisipan mo rin na gawin ang no contact rule para makita niya ang halaga mo. So isa yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong gawin upang hanapin ka niya, mamiss ka niya, makita niya ang halaga mo gamit ang no contact rule. Sigurado ako, after weeks or months, maghahabol na yan right after na mag no contact rule ka sa kanya. Yan yung unang tips mga kamamay. Kailangan kayanin mo, tiisin mo. Kamamay, mahal ko baka hindi ko kayanin yung no contact rule kasi sabi mo, once na inumpisahan ko yan, kailangan ko panindigan. Yun nga ang kailangan mong gawin Timbangin mo, isipin mo, at gusto mo ba na palagi ka nalang ginaganyan ng isang lalaki?
tinitiis, sinasaktan, hindi i-message, masakit yan mga kamamay. Mabigat yan mga kamamay. Darating ang panahon at time, tatanungin mo sarili mo, questionin mo ang sarili mo, mahal pa ba niya ako? Bakit pa ulit-ulit na lang kami nag-aaway? Kahit anong buti ko sa kanya, ako pa rin yung sinasabihan niyang mali. Gusto mo ba yung ganyan? Mga kamamay, mga babae kayo, at kung alam niyo wala kayong ginagawang mali, dapat minamahal kayo ng mga yan. At paano kayo mamahalin? Dapat ginagawa niyo yung mga sinasabi ko sa inyo. Yung iba dyan, paulit-ulit na nakikinig sa akin, pero paulit-ulit namang hindi sinusunod. Pumupunta lang dito sa ating channel para manood, pero hindi naman ini-apply. Taas naman na kamay dyan kung sinong mga nanonood dito, pero hindi naman magawang i-apply. Mga kamamay, alam ko at nararamdaman ko ang inyong nararamdaman at sitwasyon ngayon. Pero please, mga babae kayo, respeto nyo naman ang sarili ninyo. Walang ibang magbibigay ng respeto sa inyong sarili kundi kayo lamang. Mga babae kayo, kailangan kayong iginagalang, kayong hinahabol, kayong inirerespeto. Pero bakit ganon? Kayo pa yung naglalagay sa sarili ninyo sa alanganin. Mga kamamay, tamang teknik lang. Kailangan nyo lang dito is tibayan, tigasan. Okay? Para sa ganun, ang isang lalaki ang maghabol sa inyo. Okay? So, yun yung unang tips natin. Kailangan mong tumahimik, huwag kang makipagtalo, sabay no contact rule. So, number 2, ipakita mo na hindi mo na siya mahal. Right after na mag-no contact rule ka sa kanya, iparamdam at ipakita mo sa kanya yung feeling na hindi mo na siya mahal. Yung tipong wala ka na talagang paramdam sa kanya. Wala ka na talagang concern sa kanya. Yung tipong mawawala ka na at mabubura ka na sa lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. Yung tipong kung dati nga, nagpaparamdam ka, tawag ka ng tawag, nangangamusta ka, namimiss mo na siya. Ngayon, dapat kaya mong tiisin yan. Ipakita mo na hindi mo na nararamdaman yung mga nararamdaman ng taong in love. Okay? Pag sinabing nararamdaman ng mga taong in love, yung concern, yung pagmamahal, okay? Yung pagtatanong sa kanya kung kamusta na ba siya, dapat hindi mo na yun ipinapakita. Sa madaling sabi, as in totally zero communications kayo. At please, huwag ka sanang makikipag-usap muna sa mga kaibigan mo para kamustahin siya sa mga kaibigan nyo. Yung tipong, Mars, pwede mo naman akong balita tungkol sa kanya. Baka makikita mo siya sa trabaho. Kwentuhan mo naman ako kung kamusta na siya, kung okay ba siya, kung nakaka-focus ba siya. Huwag muna yung ganon, mga kamamay. Kasi the more na humihingi ka ng info sa mga kaibigan mo, the more na magkakaroon din ng leakage. Okay, na po pwedeng sabihin ng kaibigan mo sa kanya na hinahanap mo siya. Hindi naman natin hawak ang mga bibig ng mga chismosang yan eh. Diba? Although kahit kaibigan mo yan, minsan, alam mo yun, may mga kaibigan talaga tayong madadahi, machismis, minsan nadudulas. Diba? Pag nalaman ng isang lalaki na kinakamusta mo siya doon sa kaibigan mo, malamang sa malamang, tataas na naman ng ego nun. Malamang sa malamang, makakaroon at mabubuhayin na naman ng dugo yung lalaki na yon. Sasabihin niya na tinitiis lang pala ako nitong babae na to. Hindi rin pala niya kaya. Diba? Di mababaliwala lang ang no contact rule mo sa kanya. Diba? Titiisin ka pa rin ng isang lalaki sa halip na yung lalaki, walang clue, nagkaka-clue, hanggang sa tumaas na naman ng ego. So please, wag niyo munang kamustahin, wag niyo munang suyuin ang iyong kaibigan para tingnan yung lalaki o yung asawa ninyo o yung jowa ninyo na inyong inino-contact rule. Sa ganyang paraan, walang clue ang isang lalaki at lalo siyang mag-iisip, magtatanong, magtataka kung ano na bang nangyari sa iyo, kung bakit ka biglang nawala. Sa ganung paraan mga kamamay, tataas ang paghahabol ng isang lalaki sa inyo gamit ang no-contact rule. So next, huwag mo agad pansinin ang bawat pagpapapansin niya sa iyo. Ito na nga mga kamamay, darating talaga yung point, yung time na susuyuin ka niya, babalik siya sa iyo sapagkat na-realize niya na siya yung nagkamali, siya yung umabuso, okay? At nawala kang bigla sa kanyang buhay. So ngayon, magsisimula yung magpapansin. Kasi agad-agad siyang re-rekta sa iyo eh. Agad-agad siyang mangungulit sa iyo. Baka kasi mamaya, meron ka ng iba hanggang sa malimutan mo ng tuluyan yung lalaki. So ngayon, pag na-summarize ng lalaki na ang hirap ng buhay ko pag wala ka, wala yung babae o wala ka sa buhay niya, agad-agad tatawagin, magsisisi, saka pa lang niya makikita ang halaga mo pag nawala ka na. Halimbawa, after 1 month, biglang naisip ng lalaki na, ang hirap pala ng buhay ko pag wala siya. Siguro ako talaga yung nagkamali, masyado akong umabuso, masyado akong sumobra. So tatawag ngayon sa iyo yan, mangungulit.
So ngayon, yung pangungulit ng isang lalaki, kasi alam mo na alam mo na yung mangyayari dahil napanood mo to, alam mo na yung mangyayari, babalik siya sa'yo, mangungulit, wag mo munang papansinin. Hayaan mong magsisi siya, hayaan mong magtaka, magtanong, lalong dumami ang kanyang isipin kung bakit bigla kang nagbago. Kasi nga, pinakita mo na hindi mo na siya mahal, so magtatanong siya sa kanyang sarili kung mayroon pa bang pag-asa, kukulitin ka ng kukulitin. So, dalain mo muna mga kamamayang isang lalaki. Huwag ka munang magpasya. Baka yung iba dyan, kabaligtaran nito, nasuyo lang ng konti. Babe, sorry na. Hindi, okay na, okay na, okay na. Wala naman yun sa akin. Huwag munang ganun mga kamamay. Huwag muna kayong maging marupok. Pagtandain nyo muna. Kasi ang hirap Kung ang isang lalaki paulit-ulit nang nananakit, okay, anong bababae, nagtataksil, pagtandain nyo po muna. Kasi kung mabilis nyo mapapatawad, mabilis nyo tatanggapin, malamang sa malamang, hindi rin ganun kalalim o kakabtil yung no contact rule mo. Okay, mataas yung chance na ulitin-ulit kasi napakabilis mong suyuin. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag nyo muna agad tanggapin, huwag nyo muna agad i-entertain kapag ganyang nanunuyo. Alam kong mahal ninyo, pero syempre, labanan nyo muna yon para din naman to sa inyo upang makitang muli ng isang lalaki ang inyong halaga at ibigay yun sa inyo ng buong-buong muli. Yung halaga mo, yung respeto sa inyo. Okay? So next, ipakita mo na hindi ka takot mawala siya sa buhay mo. Yes, mga kamamay. Kung kayo ay magno-no contact rule, ipakita mo sa kanya na hindi kayo takot na mawala siya sa inyo. Kaya ang hirap sa inyo dyan, nag-no contact rule kayo, nagpo-post naman kayo sa social media. Sad girl pa kayo dyan. Yung mga post ninyo, emoticons. Okay? Naglagay nga kayo ng what's on your mind sa social media ninyo, kaso umiiyak. Hindi alam din ng lalaki na tinitiis nyo sila. Alam din ng isang lalaki na nahihirapan din kayo. Kung gusto nyo na maging matagumpay ang no contact rule ninyo, kailangan ipakita nyo na hindi kayo takot na mawala siya sa buhay ninyo. Para sa ganon, makita ng isang lalaki na hindi kayo naghahabol. Okay? Na hindi kayo nagsasayang ng oras sa kanya. Para din makita ng isang lalaki na hindi siya kawalan. Okay? Na hindi siya ganong kalaking bagay sa buhay ninyo para i-keep kung alam niya sa sarili niya na toxic siya. Di ba? Pag gano'n na alam ng isang lalaki na hindi siya ganun kahalaga sa inyo at handa kayo at willing kayong mang-iwan o lumayo kapag hindi siya okay, matatakot yan. Maghahabol yan sa inyo sapagkat hindi siya kawalan Hindi siya ganun kalaking bagay sa buhay ninyo. Kaya please, inyo pong iparamdam na kaya niyong lumayo o mawala sa buhay niya oras na hindi siya naging okay. And last, gastusan ang sarili at piliing maging masaya. Tandaan niyo mga kamamay, ang kasiyahan naman ay nasa sa inyo Kung paano niyo pipiliin. Kung kayo is nagtitiis sa maling tao or something na mahal niyo lang, kaya hindi niyo maiwan, kung nagtitiis kayo sa ganyan, malamang sa malamang malulungkot kayo. Choice niyo naman na maging masaya Bakit kailangan niyo magstay sa isang lalaking hindi makita ang inyong value at halaga? Anong dahilan? Di ba? So, yun namang pagpili niyo sa isang tao, choice niyo yan Pwede niyo namang hindi siya piliin. Pwede nyo namang palitan yung tao na yun kung alam nyo kayo ay sinasaktan. Hindi kayo magiging masaya kung ganun. Ang totoong pagmamahal, mga kamamay, is nagbibigay ng sukli. Okay? Pero kung kayo lang ang bigay ng bigay at hindi naman nila gini-give back sa inyo, wala kayong tatanggap na pagmamahal, bakit kayo magpapakatanga sa mga taong ganyan? So, gastusan mo ang sarili mo at piliin mong maging masaya. Mag-self-improve, bumili ka ng make-ups, bumili ka ng magagandang hygiene, mga damit, o kung ano pa mang po pwede makapag-improve ng sarili mo. Sa ganyang paraan mga kamamay, may mga tao pa rin na makaka-appreciate sa inyo at makakakita ng halaga. Hindi yung nagtitiis ka sa maling tao na kailanman ay hindi ka kayang mahalin at hindi ka kayang irespeto. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan yung gawin upang maghabol ang isang lalaki oras na gawin mo ang no contact rule. So, sa mga nakarelate dyan, mag-comment naman kayo at sa mga tinamaan dyan, sorry to say, pero mag-comment naman kayo para sa ganon, ma-recognize ko rin kayo next video, ma-shout out. Yun ba naman, okay? So, yun lang sa ngayon mga kamamay, tandaan nyo kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, may taong concern sa iyo. Nandito lang ako, kung gusto mo ng kausap, tawagan mo lang ako. So, yun lang mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo, mahal na mahal. Paalam.